pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay kung bakit hindi tatalakayin at ayaw talakayin ng mainstream media ang usapin ng classified fund ng Congress. Okay. Para po sa kalaman ng lahat, ulitin po natin i-discuss bakit classified fund ang tawag ko. Okay. Ang sinasabi ng mga tagapagtanggol ng Kongreso at ng Senado ay wala silang confidential fund. Meron lang silang extraordinary fund. Pero mali po ang hindi po kumpleto ang kanilang istorya at ayaw po nila itong kompletuhin. Dahil pag kinumpleto po nila ang istorya ay magagalit ang taong bayan. Tayo ngayon sa social media ang nag-e-expose nito. Bakit hindi ito na-expose ng mainstream media? Malalaman nyo maya-maya. Pero bago ang lahat, hello sa mga nasa Pampanga at sa Damam KSA. Okay. So, anong ibig sabihin ng classified fund? Ayan na. Okay. Ang classified fund po, ito ay aking pinangalan dahil po sa Concurrent Resolution number 10 ng Congress of the Philippines. Okay. Yan po yan. Concurrent Resolution number 10. Ibig po sabihin ng concurrent, ito po ay pinasan ng parehong Kongreso ng mababang kapulungan at ang Senado at ang House of Representatives, Senate and House of Representatives. Ito po ay pinasa noong 2011. Okay? At 2013. Okay, inulit nila yan. Ano ang ibig sabihin nito? At para saan po ito? Ito po ay para ma-maintain na classified, okay? Classified ang accounting at liquidation ng budgetary allocation ng bawat isang miyembro ng Senado at Kongreso. Ibig sabihin, classified ang liquidation at accounting ng bawat budgetary allocation ng isang miyembro ng Senado at isang miyembro ng Kongreso. Ngayon, sa concurrent resolution na ito, okay, makikita po natin kung papaano po ang pag-accounting nila. Kailangan lamang po ng liquidation by way of certification. Anong ibig sabihin po niyan? Pag binigyan mo ng pera ang isang senador at ang isang miyembro ng House of Representatives o isang kongresista, ang amount na ibinigay mo ay kailangan lang nilang i-certify na gagamitin nila ito para sa kanilang maintenance and other operating expenses. Ganun lang po. Walang resibo, certification lamang ang kailangan ng isang senador at miyembro ng Kongreso. At ito po ay inadopt ng Senate at House of Representatives on August 24, 2011 and February 1, 2012. Okay, ayan o, may pirma pa ng Speaker noon na si Feliciano Belmonte Jr. at ang Senate President na si Juan Ponce Enrile. Kaya kita mo, inulit pa dito, di ba? Ang system, ayan o, malinaw. Ang system of accounting, okay? Ang system of accounting nila at liquidation ay classified. Classified. So, anong ibig pong sabihin yan? Okay? Anong ibig sabihin? Pag-classified. Siyempre, siguro alam nyo na. Ibig sabihin ng classified. Ibig sabihin ng classified, hindi ito po pwedeng busisiin ng publiko. Okay? Hindi nga rin ito pwedeng busisiin ng COA eh. Ang bawat budgetary allotment, kung paano nila ito ginastos up to the last centimo. Kasi nga liquidation by certification. Okay? Yun lamang. Classified. So, ang pondo nila, of course, yung pondo nila hindi nakalagay na confidential. Pero, ang system of accounting at liquidation ng bawat isang senator at congressman ay classified. So, kung ang system of accounting
at liquidation ay classified, anong tawag mo sa pondong yon? Hindi ba't classified fund? Hindi ba? Tanong ni CA Fel. Paano bang confidential fund? Paano ino-audit? Ino-audit po ang confidential fund. Ito po ino-audit ng COA. Meron po silang guidelines. Okay? May 33 pages pong guidelines ang COA sa pag-audit ng confidential fund. At ang confidential fund po ay dapat lang itong gamitin sa may national security related na activity. Again, ang confidential fund, kailangan lang itong gamitin sa for national security purposes. Pero, ang MOOE ng Kongreso, kahit saan mo yan pwedeng gamitin. Basta, mag-certify ka lang, okay? Magsusulat ka lang, magsusulat ka lang ang isang congressman at isang senador. Pag binigyan mo ang isang senador o congressman, congressman ganito, senator ganito, bibigyan kita ng 20 million. Tatanggapin niya ng senador at congressman. At ang liquidation lang yan ay certification ng congressman o senador na ang perang ito ay ginamit namin sa MOE. Detalye, wala nang detalye up to the last centavo. Wala nang ganon. Okay. So ngayon, ano na ngayon bakit hindi ito idinidiscuss ng mainstream media? Doon na tayo, bakit dinidiscuss hindi ito pag-uusapan ng mainstream media. Pupunta ngayon tayo sa the only thing na nag-i-exist sa COA website ng itemized expenses ng mga senador at kongresista. Okay. So ulitin natin, classified fund ang pondo ng Kongreso. Dahil ang accounting at liquidation nito ay classified. Ito ay dahil sa kanilang concurrent resolution number 10. Diba? Sabi ni Trixie, confidential funds, no need na national security. Intel funds required ang national security impact as per JMC 2015-01. Okay. So, thank you for the correction, Attorney Trixie. So, pupunta ngayon tayo kung bakit hindi ito i-discuss ng mainstream media. Itong classified fund ng Kongreso. Again, classified po ito dahil according to Concurrent Resolution number 10 na pinasa ng 15 Congress ng Kongreso at Senado, classified ang accounting at liquidation ng bawat senador at kongresista. Sila po ang nagpasa ng ganitong rule para sa kanilang pondo. Hindi po natin alam kung ma-overturn ba ito ng Korte Suprema o ng Presidente. Dahil hindi ako lawyer, tanungin nyo na lang po ang mga lawyer kung pwede ba itong ma-overturn ng Supreme Court o hindi. Okay. So, classified ang liquidation at accounting, therefore, classified ang pondo. Di ba? Ganun lang kasimple, di ba? Kung classified ang liquidation at accounting, classified ang pondo. So, MOOE yon. Okay? So, pupunta ngayon tayo sa isang nag-i-exist na itemized. Okay? Expense. Pag itemized po, hindi po ibig sabihin nito ay audited. Okay? Ang itemized, ibig sabihin, ito, dito to. Halimbawa, basic salary, dito ang travel, dito ang consultation, etc. Pero hindi po yan audited. Okay? Itemized lang, nakalagay lang dun yung number. Pero hindi ito audited. Iba po kasi ang audited. Okay? Wala pong nag-i-exist na audited na expenses ng isang senador or ng isang kongresista. Huwag kayong maniwala meron nag-i-exist. Wala pong nag-i-exist. Okay. So ngayon, pupunta ngayon tayo sa ating i-discuss ngayong gabi. Bakit hindi ito pag-uusapan ng mainstream media? Dahil po, pupunta po muna tayo sa House of Representatives. Ito po yung itemized, no? Noong 2020. Ngayon, makikita mo sa mga is meron silang Public Affairs Fund. Okay? Public Affairs Fund. This is only for 1 year, At ang bawat isang congressman ay merong 2.8 million. Noong 2020 lang to, 2020. Ayan. Tigi sila, 2.8 million. Yung iba dito, hindi 2.8 million,
Okay, 2.8, merong 1 million. I think kasi nga, hindi natin alam kung bakit hindi pare-pareho, pero halos, parang 98% sa kanila, 2.8 million ang Public Affairs Fund. So in total, ang Public Affairs Fund sa isang taon ng Kongreso ay 869 million. Public Affairs Fund po nila yan, 869 million. Okay. Ngayon mga friends, para saan ang Public Affairs Fund? Hindi ba? Para saan? Ito ang binibigay nila sa mga PR. Binabayad nila sa media. Ngayon, hindi natin malalaman kung papaano eksakto ginastos yung Public Affairs Fund. Sinong binayaran nila? Okay? Sinong PR agency binayaran nila? Sinong PR operator binayaran nila? Sinong binayaran nila? Kasi nga, classified ang accounting at liquidation kung papaano ginastos ng bawat senador at congressman ang kanilang budget allocation. So, alam nyo na. Di ba? Ganun lang yan, guys. So, Kongreso pa lang to, ah. So, ang Kongreso, meron silang 869 million na Public Affairs Fund. Siyempre, yung Public Affairs Fund mo, sino bang involved sa Public Affairs? Hindi ba media? 869 million per year ang budget ng Kongreso. 2.8 million ang hatian bawat isang kongresista. So ako, halimbawa media ako, pwede akong tumanggap bawat isang media ng bawat isang channel, pwede silang tumanggap ng 50,000 per congressman per month. Kasi saan mo gagastusin yung public affairs fund mo kung libre lang ang media coverage? 869 million, 1 year lang ito, 869 million. So, syempre, papakimkiman mo yung media, no? Diba? Can you imagine, 869 million per year, ilan lang naman ang media. Diba? Na nagko-cover sa Kongreso. Kaya hindi ito lalabas at pag-uusapan. Kasi hindi natin kakayanin ang budget ng Kongreso na at least 869 million na ibinibigay nila sa public affairs. This is for PR, no? 869 million. So, hindi talaga to, wala. Paano nila ito kakantiin ng mainstream media kung ang budget ng at least, House of Representatives, 869 million for public affairs. So, pwede na every month may bayad sila, no? Na ito lang i-cover ninyo, or ito lang i-cover ninyong issue, ganito nyo siya i-cover. Kasi nga, 869 million yung budget. At hindi natin alam kung paano ginagastos ito ng Kongreso, sinong binabayaran nilang PR agency, sinong PR, meron man silang inaabot ang media, kasi nga, classified ang liquidation at accounting according to the rules of Congress. Kaya kita nyo, di ba, hindi ito pinag-uusapan sa mainstream media. Kasi nga, tumatanggap sila mula sa Kongreso, mula sa Public Affairs Fund. Kaya nga hindi nila ito maire-reveal, no, in public. Kasi nga classified. So hindi natin malalaman kung paano ginastos ng Kongreso up to the last centavo, yung 2020 lang to, yung 869 million for public affairs. So, ano ngayon? Sino ngayon ang babangga sa Kongreso kung hindi kaya ng mainstream media? Hindi naman itong pwedeng gawin ni Sara eh. Kasi nga vice president siya, merong separation of powers eh. Diba? Hindi po pwede yung executive makikialam sa legislative. Hindi pwede yan. Hindi rin ito magagawa ni Bongbong. Besides the pinsan niya si Romualdez, kabarkada niya si Zubiri, meron separation of power. Hindi rin po pwede yung Supreme Court. Anong mangyayari? Sino? Dapat tayo. Pera natin to eh. So,
Concurrent Resolution number 10. Okay? Ito ang nagtatatag. Ipinasa ito ng Senado at Kongreso noong 2011, 2012 na confidential. Okay? Confidential ang liquidation at accounting ng perang ginagasta ng bawat senador at congressman. Up to the last centavo, hindi mo po pwede itong scrutinize. Walang transparency. Kaya kahit sino dyan, kahit sinong senador, kahit sinong congressman, wala kang makukuhang detailed audit report kung paano nila ginasta ang pera mo bilang taxpayer. O ano to? Di legalize corruption. Diba? Kasi paano mo malalaman kung yung pera, yung buwis ng taong bayan na hinahawakan ng isang senador at congressman ay ginagastos ng tama, hindi ninanakaw, kung walang audit report. Ano yan? Liquidation by certification lang na hindi sila corrupt, na hindi nila ninakaw? Hindi ba? Yung mga nanonood sa akin na nasa corporate world, tama ba ito? Yung mga accountant na nanonood sa akin, tama ba ito? Na liquidation by certification? At classified? Yung auditing at liquidation ng expenses ng bawat senador at congressman, hindi mo po pwedeng busisiin kung sino ang binigyan nila ng pera? Diba? Oh. So, legalized corruption ito. Legalized corruption. Sabi nito, Kai Ben, pwede bang baguhin ng COA yung rules nila? Kai, hindi mo ba naintindihan? Hindi ito rule ng COA. This is the rule of Congress itself. Hindi, yung mga nagmagagaling dyan na mga lawyer, na mga retired judges, yung mga Supreme Court judges, is this even constitutional? Na yung Kongreso, nagpasa sila ng rule na yung accounting at liquidation ng expenses ng bawat isang senador at congressman ay confidential. So legalized corruption to. Wala tayong way para malaman na ang pera ng taong bayan ay ginastos sa tama at hindi winaldas, for example, ng Kabataan Party List, ni Lisa Ontiveros, or kahit si Pulong Duterte, kahit si GMA, kahit si Romualdez. Wala. Kasi nga classified ang liquidation at accounting kung paano nila ginagastos up to the last centavo ang pera ng taong bayan. Anong sabi ni Queenie? Ano pong rason binago nila ang batas in 17th Congress na liquidation? Ano yung sabi ni Queenie? Queenie, hindi mo naintindihan. Hindi lang to 2017, 2011 pa to. 2011. Yung batas nila. Walang binago 2017. Yung sinasabi ni Rocky, kasi 2017 lang siya naupo noon. 2011 pa to, concurrent Senate resolution. Ano bang pinagsasabi niyo 2017? Ano? Malinaw. Oh, 2011 pa, 2011 and 2012. Ay ano? Ganun na katagal. Oh, classified. Walang binago ng 2017. Ipinagpatuloy lang itong sistemang ito. Classified. So this is legalized corruption. Legalized corruption kasi and mainstream media ay kasabwat dito. Kasi sila ang beneficiary ng Public Affairs Fund. At hindi natin malalaman kung saan ginasta. Like for example, noong 2020, ng Kongreso ang 869 million Public Affairs Fund nila dahil na classified. Ang liquidation ng ang paggasta ng isang senador at congressman sa pera nila. So, kaya hindi ito pag-uusapan ng mainstream media. Dahil yung mga yan on the take. Sinong bibigyan nila ng Public Affairs Fund na 869 million per year? Hindi ba? So sabi, anong action ang gagawin natin now? Ay, hindi ko alam. Tanungin ninyo ang mga lawyer, paano ba to? Ay, dapat i-liquidate. Ano?
ang ganito tayo sinakal ha, ng Kongreso. Silang gumawa ng rule na ang liquidation at accounting ng expenses ng bawat isang senador at Kongreso ay classified. Sila rin ang pwedeng makapag-repeal noon. Hindi ko alam kung pwede itong gawin ng Supreme Court or ng Presidente. I'm pretty sure hindi. So ano ngayon ang natitira na lang na institusyon para mapigilan, para baguhin ang sistemang ito? Kayong bahalang sumagot. Nagets nyo ba? Na hindi ito babaguhin ng mga congressman at mga senador dahil sila ang nakikinabang sa sistemang classified ang paggasta ng bawat senador at congressman. Hindi nila babaguhin yan. Nang sila, mag-volunteer sila. Ang tagal na nito eh. Kita mo, kahit yung mga nagsisigaw, akbayan, yung mga kunwari progressive sila, di ba? Kabataan Party List, Bayan Muna, ano pa ba yung mga progressive, yung mga malinis daw sila na hindi sila mga magnanakaw. Hindi nila ito pinag-uusapan in public. Kasi nakikinabang sila sa mafia. Nagigets nyo ba? Yung pera ng taong bayan ay pwede nilang gastusin kung sa kahit anong paraan at hindi natin ito malalaman dahil confidential ang liquidation at accounting ng bawat isang senador at congressman. At ang isa sa mga hindi natin pwedeng busisiin ay kung paano nila ginastos ang public affairs fund nila. Na obviously, ito ay para sa media. At can you imagine na pinasa nila ito ng 2011 at 2012? Nung panahon na yan, ang nagre-report lang ng mga nangyayari sa Senado at sa Kongreso ay ang mainstream media. Hindi pa ganun kalaki ang social media. Kaya hindi ito nalaman ng mga taong bayan kasi nga, hindi naman ito pinalaki ng mainstream media dahil kasama sila sa makikinabang na confidential ang liquidation at accounting ng paggasta ng bawat senador at congressman. So, kayo nang bahala kung anong gagawin ninyo. Ang tanong ko lamang, makatarungan ba to? Nagbabayad tayo ng buwis. Kayo, nagbabayad kayo ng buwis, yung mga OFWs. Nagbabayad ng remittance. Mga militar, nagbabayad ng buwis. Lahat nagbabayad ng buwis. Tapos merong 24 senators, 316 congressmen, na bibigyan ng milyon-milyon every year na hindi natin pwedeng busisiin kung papaano nila ginastos ito up to the last detail. Kasi nga, confidential ang liquidation at accounting nila. Tama ba itong sistemang ito? Sinong makakapagbago ng sistemang ito? Hindi ko alam. Either tanggapin na lamang natin ang legalized corruption na ito, or magalit talaga tayo. Wala tayong aasahan sa mainstream media na natutulong sa atin. Hindi ko alam kung sino. Pero, this is legalized corruption. Hindi natin alam kung efficient yung pagkakagasta nila ng pera. Ninakaw ba nila ito? O pinambayad ng prostitute? Wala. Kasi, ang gagawin lang ni congressman, gagawa lang siya ng kasulatan, liquidation by certification na ginastos ito sa MOOE. Tayo ay nakasakal-sakal ng Kongreso. Ano gagawin natin? Diba? Yan ang magandang tanong, hindi ko alam. Isa lamang po akong mananaliksik. Tanungin ninyo po ang mga kapulisan, ang military, mga judges, mga businessmen, ang simbahan po ninyo, mga pastor po ninyo. Tama ba na ang liquidation, accounting ng paggasta ng pera ng taong bayan ng bawat isang senador at congressman ay confidential according sa rule mismo ng Kongreso, ang Senate Concurrent Resolution number 10 na pinasa noong 15th Congress. Magtanong kayo, tama ba yan?
Ako'y nagbibigay lamang sa inyo ng information. Ako naman ay, sabi ni Atty. Trixie, kahit hindi classified SAS, yung certification lang ang makikita. Pero yun na nga, no? Meron silang batas pa na classified. So, ako'y nagbabahagi lamang ng impormasyon. Ako'y, wala namang, I have nothing to lose, no? Kaya ako ay nagsasalita ng ganito dahil sa aking natuklasan. Diba? Kasi sila di ba kayo gusto nyo busisiin kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan? Eh nakita ko na hindi pala pwedeng busisiin ang paggastos ng bawat senador at paggastos ng bawat congressman ng pera ng taong bayan. Dahil according to Senate Concurrent Resolution number 10 na pinasa ng 15 Congress, classified ang accounting at liquidation. Pag-usapan ninyo itong mga magkakabarkada, pag-usapan niyo ito sa simbahan ninyo, ng inyong magkakaklase, ng inyong magkakatrabaho, kung tama ba ito. Dahil kung hindi ito babaguhin ng Kongreso na confidential, at hindi na confidential ang liquidation at accounting, kung hindi nila babaguhin ang liquidation by certification, kung hindi nila babaguhin ang kanilang patakaran na hindi ino-audit isa-isa ang senador at kongresista, ay siguro dapat tayong mag-civil disobedience. Huwag tayong magbayad ng tax. Kasi hindi po pwede ito. Hindi to fair. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kahit 10 piso pa yan, kailangan ng resibo, i-audit mo. Yung mga sales lady sa Landmark, nagbabayad ito, ang mga cashier, bawat gabi-gabi. Ino-audit sila, hindi sila pwedeng umuwi. Pag kulang ang kanilang, magkulang kahit sentimo lang. Ang daming natatanggal. Diba sa trabaho? Dahil mali ang accounting nila. Ito milyon pa to. Kaya dapat tayong umaksyon na baguhin ang sistemang ito ng Kongreso. I-abolish itong confidential liquidation at accounting ng bawat senador at Kongreso. Dapat bawat isang kongresista at bawat isang senador ay may COA audit report. Ito lamang ang tama at fair at makatarungan para sa mga taxpayer. Para sa mga militar, mga sundalo na binababoy nila araw-araw dahil sa COA report nila. Para sa mga kapulisan na binababoy nila. Para sa mga kawani ng mga departments, ng executive department, katulad ng DSWD, DepEd, DOST, kung ano-ano pa. Mga mayor, can you imagine mayor? Pauupuin nila dyan, bababuin nila sa COA report. Sila palang mga kongresista at senador. Confidential kung paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Ayon yan sa kanilang rule, sa kanilang batas na pinasa nila noong 15 Congress, 2011-2012. Senate Concurrent Resolution number 10. Wala namang umaangal na nabusisiin nyo kung paano ginagastos ni Inday Sara Duterte ang pera ng taong bayan. Tama yan. Pero pwede ba namin busisiin kung paano ginagastos ng bawat isang senador at bawat isang kongresista ang pera ng taong bayan? Classified nga Classified. Classified fund. So, hindi to tama. So, anong gagawin ng taong bayan? Magbabayad pa rin kami ng buwis. Kahit na ganito ang patakaran ninyo na hindi namin alam kung paano nyo ginagastos up to the last centavo ang pera ng taong bayan. Pwede ba yun? Diba ang sakit nun? Milyon-milyon yan. Can you imagine yung Public Affairs Fund pa lang ng Kongreso sa isang taon is 869 million. At hindi namin alam kung paano nyo ito ginagastos up to the last centavo. 869 million Public Affairs Fund. Nung 2020 lang ito, yun lang ang available online na itemized. Paano pa ngayon? Mas malaki ang budget. Ayaw na magsalita ng mainstream media dahil kasabwat sila dito. Diba? Kaya, hindi ko alam kung anong tamang gawin. Pag-usapan ninyo itong magkakapitbahay, magkakamag-anak, mga katrabaho ninyo.
mga ka-church ninyo. Pag-usapan ninyo kung tama ito. Mas magandang inilalabas natin ito ngayon, no? Para mapag-usapan. So, maraming salamat po sa inyong lahat at sana ituloy niyo po ang pag-uusap sa inyong mga hapagkainan, inuman, workplaces, churches. Okay? At hindi tama ito. Hindi tama. Legalized corruption po ito. Ngayon, kung may natutunan kayo dito at gusto nyo i-share ito, pwede nyo itong i-share. Sa mga maliliit po na vloggers, sa ibang vloggers, sa malalaki, maliit, vloggers sa TikTok, sa YouTube, wala pong copyright ang aking live. Pwede nyo po itong gamitin sa inyong mga YouTube, Twitter, at kahit sa inyong Facebook, at kahit sa inyong TikTok. No need to link to me. Maraming salamat po.